Kalikotero. Sir Manny po, at your service. Sa pagkat ng PCB, ito ang kailangan natin. Unang-una, itong PCB. Siyempre, ito ang i-cut natin. So, mayroon tayo dito isang one hole PCB, cutter, kailangan natin ng ruler at ng lapis. So, itong PCB, ang size nito is 12 by 12 inches. So, puputulin ko siya sa 2 inches. So, ibig sabihin, puputol tayo ng 2 by 2 ng PCB. So, maglalagay muna ako ng sukat dyan na 2 inches. So, sukatan natin siya ng 2 inches. Bali, sa 12 by 12, magagawa tayo ng 2 by 12. 6 na 2 by 12 na PCB. So, dito naman tayo sa kabila. Sukatan natin siya ng 2 inches. So, 6 na 2 by 12 ang magagawa sa 12 by 12 PCB. At lagyan natin ng guhit. So itong guhit na to ang maging guide natin para sa pagkat ng ating PCB. So dapat eksakto sa sukat. So yan, tinitingnan mabuti para eksakto. So lagyan na natin ng guidelines para sa pagkat ng PCB. So yan ang ating guide sa pagkat ng PCB. Tutok sa atin ng electric fan kasi brown out dito. Generator lang tayo, wala tayong aircon. So pagkalagay natin sa kabila, dito naman tayo sa kabilang side. Susukat naman tayo dito ng 2 by 2. Sukatan natin siya ng 2 inches sa taas. At 2 inches din sa baba. So ito palang 2 by 2 na gagawin ko ay gagamitin to ng mga BET first year sa paggawa ng kanilang bridge type power supply. So pagkalagay ng pagkasukat sa taas at sa baba, lagyan naman natin siya ng guidelines. So ulitin ko, ang guidelines, ito ang guide natin para sa pagkat ng PCB. So yan. Sa pangalawa, lagyan natin naman ng guidelines. So dapat po eksakto ang guidelines sa sukat natin na 2 inches.
Okay, so natapos natin, bilangin natin kung ilan. So dito, pagbilang ko to na may kakagawa tayo na sa 12 by 12 inches na 36 pieces na 2 by 2. Okay, so sa paggamit ng cutter, ingat po tayo ha. So ang gagamitin natin pag-cut, etong kabila, etong side na to, etong may hook na yan. Yan ang gagamitin natin sa pag-cut. Huwag yung talim. So ingat po sa paggamit ng cutter. So, ilagay natin yung ruler. Dapat dahan-dahan lang. So, sa pag-cut, dapat ang pwersa nakadikit dun sa ruler. So, papunta dapat sa ruler para pantay. So, naglagay pala ako dyan ng plywood sa ilalim para hindi masugatan ng ating working table. So, yan. So, mayroon na tayong isa, then sa kabila naman kasi yung dulo hindi siya nakat. So kahit wala ng ruler kasi mayroon na siyang guide, pero dahan-dahan lang. So ingat po sa paggamit ng cutter. So try natin kung kaya na. So, hindi pa. Pag matigas pa, huwag niyong pipilitin. Ulitin nyo. So mararamdaman nyo naman siya pag okay na. Pag madali na siyang magputol. So dapat pag putol, malambot lang siyang putulin. Huwag niyong pilitin pag matigas pa. May iba ang cut niya sa ilalim. So try natin. Yun. So meron na tayong isang 2 by 12. Susunod, same procedure. Dapat ilalapat natin ang ruler sa tamang linya. Then sa pag-cut, dahan-dahan lang. Huwag niyong bibiglain. Kasi baka iba ang takbo ng cutter nyo. So dito nakatayo ako dito pag-cut para nakikita ko na tatama sa linya ang cutter. So kabila naman kasi ang dulo niya hindi na-cut. So naglagay pa rin ako ng ruler para guide, para pantay. Kasi kung minsan walang ruler, may iba na ang linya. Ayan, may guide na siya, dahan-dahan lang, huwag niyong biglain. So, ididiin nyo lang siya ng konti, huwag masyadong madiin. Kasi kung minsan nangyayari, nahati agad ang PCB. So, nahati siya, hindi doon sa line na ginawa natin. Hindi doon sa cut. Sa kabilaan, so try natin kung okay na. Pag matigas, huwag pilitin. Ulitin ang pag-cut. Malambot naman siya putulin pag madali na siyang maputol. Okay? So nakadalawa na tayo ng 2 by 12. Next, same procedure. Sa paggamit pala ng cutter, ingatan po ang daliri. Kasi ang talim ng cutter naka-ibabaw. Mura na ngayon sir. 65 na mga BET2. 65 ba? May maingay na. So kung makikita nyo, nakataas yung talim. So dapat ingat sa paggamit. Dahan-dahan lang, dapat swabe lang ang hagot. Huwag bibiglain. Kasi pag binigla nyo yan, sigurado, iba ang takbo ng cutter nyo. So, tandaan po, itong likod,
ang PCB natin, the copper side, madulas po yan. So kailangan dahan-dahan lang ang paghagod ng cutter. Yan, kung makikita nyo, ang cutter tumatalon siya sa plywood. So kung direkta siya sa working table, kawawa ang working table. So matigas pa, ulitin natin. So ang gagamitin palang cutter is yung malaki, wag yung maliit na cutter. Yan. May tatlo na tayong 2x12. So malaking cutter po ang gagamitin kasi malaki din ang blade na gagamitin nyo. Then merong malaking cutter na manipis ang blade. Wag yung manipis ang blade, yung medyo makapal ang blade ang gagamitin nyo. Para malaki din ang daan ng cutter. So yan. Ulitin ko po, ingat sa paggamit ng cutter. Sa kabila naman. So same procedure lang po ang gagawin. Kung mayroon kayong 2x12 na PCB, same procedure lang ang gagawin. Basta mag-ingat sa paggamit ng cutter. So wag masyadong madiin ang pag-cut. Dapat tama lang ang pwersa. Pag masyadong madiin, kung minsan ang cutter, ang blade ng cutter napuputol. Pag naputol, may possible na tumama sa inyong kamay. So yan, may guide na tayo. So dahan-dahan lang. Kung makikita nyo, matatanggal yung copper niya. So nasa inyo na yan kung magkat kayo nakaupo o rumita kayo. So dito tumayo ako kasi medyo mahaba ang gagamitin natin. Yan, natanggal pa yung cover ng cutter natin. Tayo ako para siguradong kitang-kita yung tatakbuhan ng cutter na line. Yan, mayroon na tayong 6 na 2x12. So ngayon, ikakat na natin siya ng 2x2. So dito, tinanay kong ikat na walang talang, sumasama ang PCB sa cutter. So ibig sabihin, may iba ang line niya. So hindi kaya kasi maliit na yung kakat natin. So dito, maglalagay ako dito ng 4 na push pin para ipitin lang ang PCB. So nasa inyo yan kung ano ang gagawin yung technique. So ito ang technique na naisip kong gamitin. Paglagay ng 4 na push pin para lang pagkat ng PCB hindi siya gumalaw. Kasi maliit na to. Okay lang kung yung 2x12 kasi medyo malapad pa siya. Madidiin mo pa siya. Pero ito, kakat na natin siya sa 2x2. Kakat natin. Yan. So, hindi siya gumalaw kasi may 4 siyang push pin na nakaipit. So, same procedure din kanina. So, may guideline siya na 2 inches. So, yan ang susundan natin ng ating cutter. Nakalagay na guidelines. Kahit huwag nang maglagay na nakalagay na tayo ng linya ng cutter, nalagyan na ng linya ng cutter, kahit huwag nang gamitin ang ruler kasi meron na siyang guide. Tanggal na naman yung
bottom cover ng ating cutter. Maluwag na kasi. So medyo matagal na kasi itong cutter natin. Pero okay pa naman. So ang ginagawa ko lang dito, nagpapalit lang ako ng blade. Again po, ingat sa paggamit ng cutter. So kailangan nating i-apply ang occupational health and safety practices sa paggamit ng tools. So na-cut na natin yung kabila. So doon naman tayo sa kabila para makat na natin siya. So dito, hindi ko na naglagay sa push pin kasi may guide na siya. Pero kung gusto mo pa rin ilagay, walang problema. O yung mga pasmado ang kamay. Pag hawak ng cutter, nanginginig ang kamay. So dapat relax lang. Huwag niyong hawakan na masyadong mahigpit. Yung tama lang. Kasi pag masyadong mahigpit, nasasakal yan. Pag yan nasakal, iba ang takbo niyan. So hindi na siya susunod dun sa guide na ginawa nyo. So try natin. Okay. Meron tayong 2x2. So we have the first sets of 2x2. We have 6 2x2. So may 6 na tayong 2x2. So sunod, same procedure din ang gagawin. So ilagay natin. So ayan, ayaw pang pumasok. Tanggalin natin itong isang push pin. So same procedure ang gagawin kung ano yung ginawa doon sa una. So dito sa cutter, siguradong pantay yung magagawa niyong PCB. Pero depende sa paggamit ng cutter. Dapat yung smooth lang, yung tama lang. At huwag niyong bibiglain ang paghagod ng cutter. Kasi pag binigla niyo yan, sabi ko nga kanina, na ang copper side madulas. Kung minsan nga, nangyayari din yan sa akin, may gamit ka ng ruler, pag bigla mong hinagod ang cutter sa copper side, iba ang takbo. Kasi madulas siya. So dapat, ang technique dyan, ang pwersa ilalagay mo dun sa ruler. Ibig sabihin, kung right-handed ka, nasa kanan yung ruler, ang pwersa nyo pakaliwa, papunta sa ruler. Kung left-handed ka naman, yung cutter mo nasa kaliwa, ang pwersa mo papunta sa kanan, papunta sa ruler. So medyo madami na pa ang gagawin natin. Pang dalawa pa lang yan. So meron tayong 6. Ibig sabihin may 4 pa tayo na 2x12. So ito, nilagay ko ulit siya sa push pin para iba-ibang kung mamili kayo kung ano ang gusto nyong gamitin o gawin. Kung yung muna, hindi ko nilagay na sa push pin yung sa kabila, dito nilagay ko pa din siya. At nag-guide pa rin ako ng ruler para siguradong pantay. So sa mga first timer,
magpuputol ng PCB, again po, ingat sa paggamit ng cutter. At siguraduhin po pagkatapos na pagkat ng PCB, maghugas ng kamay. So, okay na tong ating pangalawang PC set ng 2x2. Madali lang putulin siya. So, meron na tayong 12 pieces na 2x2. Okay, so bilisan natin ng konti. So, dito, naglagay muna ako ng mga guide. So, yan, kung makikita nyo, nilagyan ko muna ng guide yung unang 2x12 na PCB. So, nagsidatingan na ang mga BET12. So lahat muna ng iyang apat na 2x12, lalagyan ko muna siya ng mga guide. Para sa pagputol, madali na lang. So putol na lang tayo ng putol mamaya. So pangatlo, same procedure pa din ang gagawin. Again po, ingat po sa paggamit ng cutter. Ulit-ulit ko po yan na mag-ingat sa paggamit ng cutter. So dapat nagsimula ka ng walang sugat, matatapos ka ng walang sugat. Kasi pag nasugatan ka, aray ko! Ingat po, ingat sa paggamit ng cutter. So yan, uulitin na lang natin yung pagkat. So medyo palalimin natin yung guide natin para pag putol ng PCB, madali lang. So kabilang side naman. Dito inalis ko na yung push pin. So kung makikita nyo, paghila ng cutter, nadadala yung PCB. So kaya nag-decide ako na ibalik ulit yung tatlong push pin. So dito lang sa kabilang side para hindi siya may kalang paghila ng PCB. So kabilaan para pantay. Kasi kung minsan pag medyo makapal yung isang side, may natitira. So pangit tingnan pagdating sa ilalim. Okay, so dito sa side na to, may may casualty. So medyo tabingi ang line ko dyan, kaya hindi ko na siya isasama. So yung isa, sobra ng 2, yung isa, kulang na ng 2. Kaya di ko na isasama yung dalawa. So kung magkita nyo dyan, may dalawa dyan, may ko dyan, hindi pinutol. May siyang 2x4. So yun, yung nakahiwalay. Hindi ko na siya pinutol kasi tabingi. So magamit pa naman yung PCB yan sa ibang bagay. Kung for example, medyo maliit ang gagamitan ng PCB, pwede nang gamitin yan. So, ulitin lang natin, ulitin lang yung pagkat. Dapat pantay yung pagkakat ninyo. Okay, so dito nakagawa ako ng 34 na 2x2 na PCB. Kasi yung dalawa, tabingi iyon. So ito na ang PCB, 2x2 PCB.
So lahat yan naka-copper side. So dito sa picture, ito ang copper side and ang coil layout. So thank you for watching. Thanks for watching Sir Money TV, channel 143. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.